Araling Panlipunan 7, Term 1, Week 1. Lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya at ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Narito ang mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa, lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Maikling balik-aral, mainland o insular. Suriin ang mapa ng Asya at tukuyin ang mga bumubuo sa mainland Southeast Asia o ang kalupaang Timog Silangang Asya at insular Southeast Asia o ang kapuluang Timog Silangang Asya. Narito ang mga inaasahang mga kasagutan. Talakayin natin lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Nahahati sa dalawang bahagi o rehiyon ang Timog Silangang Asya, ang mainland Southeast Asia o ang kalupaang Timog Silangang Asya at insular Southeast Asia o ang kapuluang Timog Silangang Asya. Ang mainland Southeast Asia o kalupaang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga bansang Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, kanlurang bahagi ng Malaysia. Ito ay isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. Ang insular Southeast Asia ay binubuo ng mga bansang Indonesia, Pilipinas, silangang bahagi ng Malaysia at ng Brunei, Darussalam at Timor-Leste. Malaking bahagi ng rehiyon ay agrikultural dahil sa matabang kalupaan at madalas na pag-ulan. Sinasabing nakabibighani ang katangiang pulupulo ng Timog Silangang Asya na pinalilibutan ng iba't ibang anyong tubig tulad ng Timog Dagat China, Dagat Celebes, Malacca Strait at Karagatang Pasipiko. Halimbawa, ang Pilipinas ay kabilang sa insular Southeast Asia dahil ito ay binubuo ng maraming pulo. Ang Thailand ay kabilang sa mainland Southeast Asia
dahil ito ay nasa malaking bahagi ng kalupaan. Ang Indonesia at Pilipinas ay mga bansang pulo, kaya kabilang sila sa Insular Southeast Asia. Ang pisikal na heograpiya ay nakatuon sa pag-aaral sa mga katangiang pisikal ng mundo na kabilang na ang mga anyong lupa at anyong tubig sa isang lugar. Ang Ring of Fire ay isang malawak na zona kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Hitik sa mga bulkan ang lugar na ito at maaaring magdulot ng paglindol bunga ng kanilang pagsabog. Maikling pagsusulit. Paano to? Basahin ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, sa ilang bahagi nahahati ang Timog Silangang Asya. A. Isa. B. Dalawa. C. Tatlo. D. Apat. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang kabilang sa mainland Southeast Asia? A. Pilipinas. B. Indonesia. C. Thailand. D. Brunei. Pangatlo, aling bansa ang kabilang sa Insular Southeast Asia? Vietnam, Laos, Cambodia, Pilipinas. Pang-apat, bakit malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay agrikultural? A. Maraming bundok. B. Mataba ang lupa at madalas umulan. C. Maraming disyerto. D. Malamig ang klima. Panglima, ano ang katangian ng Timog Silangang Asya na nakakabighani? A. Maraming disyerto. B. Pulo-pulo ang rehiyon. C. Napapalibutan ng niyebe. D. Walang anyong tubig. Narito ang mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang dalawa. Epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Maikling balik-aral, mainland o insular. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sa anong dalawang rehiyon nahahati ang Timog Silangang Asya? Magaling! Nahahati ito sa mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia. Pangalawa, bakit malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay angkop sa pagsasaka o agrikultura? Tama! Dahil mataba ang kalupaan at madalas ang pag-ulan sa rehiyon. Pangatlo, anong bansa ang kabilang sa insular Southeast Asia? Pilipinas, maaari ring Indonesia, Brunei, Darussalam,
o Timor-Leste. Aralin na natin epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Malaki ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya dahil ito ay nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao, maging sa mga uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa rehiyon. Dagdag pa, mahalagang malaman ang katangiang pisikal ng Asya, partikular ang Timog Silangang Asya, dahil ito ang basehan upang matukoy ang kakayahan ng mga Asyano na umangkop sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, ang mga taong nakatira malapit sa dagat ay natututong umangkop sa kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng pangingisda. Ang mga halaman at hayop ay nabubuhay sa mga lugar na angkop sa kanilang pangangailangan. Dahil maraming dagat at ilog, maraming tao ang nangingisda para sa kanilang kabuhayan. Maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya ay may epekto sa pamumuhay ng mga tao. Pangalawa, ang matabang lupa ay nakatutulong sa pagtatanim ng mga pananim. Pangatlo, walang kaugnayan ang kapaligiran sa uri ng halaman at hayop sa isang lugar. Pang-apat, ang mga tao sa Timog Silangang Asya ay hindi nakikinabang sa kanilang kapaligiran. Panglima, ang madalas na pag-ulan ay maaaring makatulong sa paglaki ng mga halaman. Narito ang mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit. Unang bahagi, panuto. Basahin ang sumusunod na impormasyon na naglalarawan sa lokasyon at katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. Piliin ang tamang sagot. Una, ito ay isang malawak na zona kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Hitik sa mga bulkan ang lugar na ito at maaaring magdulot ng paglindol, bunga ng kanilang pagsabog. A. Mainland Timog Silangang Asya. B. Insular Timog Silangang Asya. C. Ring of Fire. Pangalawa, ito ay binubuo ng mga kapuluang nakakalat sa karagatan, kabilang dito ang mga isla ng Pilipinas, Indonesia at East Timor. A. Mainland Timog Silangang Asya. B. Insular Timog Silangang Asya. C. Ring of Fire. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. A. Ring of Fire. B. Heograpiya. C. Kabihasnan. Pang-apat, ang Insular Timog Silangang Asya ay binubuo
ng mga kapuluang nagkalat sa karagatan. Kabilang dito ang mga isla ng Patlang. A. Amerika, Japan, China. B. China, Pilipinas, Indonesia. C. Pilipinas, Indonesia at East Timor. Panglima, ang Patlang ay isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. A. Mainland Timog Silangang Asya. B. Insular Timog Silangang Asya. C. Ring of Fire. Narito ang mga tamang sagot. Para sa ikalawang bahagi, paano to? Basahin ang sumusunod na sitwasyon na nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. Isulat o sabihin ang iyong sariling mungkahi na solusyon ng mga ito. Unang bilang, ang liwanag na ultravioleta o ultralila ay mapanganib para sa kalusugan ng tao at kung wala ang ozone layer, ang mas mataas na antas ng UV radiation ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng skin cancer, cataracts, at iba pang mga problema sa kalusugan. Pangalawa, ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunga ng mga malalang suliranin gaya ng salinization at alkalinization na nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Pangatlo, dahil sa malinis na urbanisasyon sa Asya, labis nang naapektuhan ang kapaligiran nito. Ito ay nagbunsod sa mga kaugnay na problema gaya ng pagdami ng mahihirap na lugar o depressed areas. Ang deforestation o tahasang pagkawasak ng karagatan ay isang napakakritikal na problemang kapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. Panglima, ang pagkawala ng biodiversity ay nagpapatuloy ng pagtaas ng populasyon, pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan at polusyon ng kapaligiran. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.